Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga imbitasyon na hindi natin dapat basta-bastang tinatanggap. Lalo na kung hindi natin alam kung kanino ito nanggaling. Hindi natin alam na baka ang imbitasyon na yon ang magdala sa atin sa matinding kapahamakan. Mas mabuti nang tanggihan kesa magulat na lamang na sa iyong pupuntahan pala ay wala nang alisan pa. Dear Papa Dudut, sa makabagong panahon natin ngayon ay hindi ko alam kung may mga tao pa bang naniniwala tungkol sa mga kakaibang samahan. Pero dahil sa amin ang mga kaibigan ko noon, hindi na siguro maaalis sa akin ang maniwalang may mga ganong samahan pa din kahit sa panahon natin ngayon. Ako po si Danilo, lumaki sa probinsya namin sa Aklan. Mag-60 na ako ngayon taon sa darating na buwan ng Disyembre. Kasama ko ngayon sa La Union ang asawa ko at ang dalawa kong anak na parehong mga professionals na. Pagpasensyahan niyo na ako kung may pagkakataon na malalim akong magtagalog. Hindi din kasi alam ng anak ko kung papaano daw niya isusulat ito nang hindi nagtutunog na makata sa inyong taga-pakinig. Kung ano na lang daw ang sasabihin ko ay isusulat na lamang daw niya. At bahala na siya kung papaano niya pababawin ang ibang mga sasabihin ko. Katunayan nga ay matagal ko nang gustong sumulat sa programa mo. Pero hindi ko lang alam kung papaano. Salamat sa anak kong si Faye at tinutulungan ako para maikwento sa inyo ang istoryang ito. Siya nga pala, isa din siyang taga-pakinig mo. Papa Dudut, kung mabasa mo man ang sulat kong ito ay labis kong ikagagalak. Sumulat ako upang ibahagi itong karanasan ko noong kasagsagan pa ng aking pagkabinata. 19 na taong gulang ako noong maranasan ko ang pangyayaring noon na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin mabura sa alaala ko. Papa Dudut, pala inom ako ng alak noong binata pa ako. Halos araw-araw ay walang patid ang pagtungga ko ng tuba o anumang klase ng alak na maibigay sa akin o ialok. Wala namang nagbabawal sa aking uminom. Isang mananggeti kasi ang tatay ko. Ibig sabihin ay tag-harvest siya ng tuba kaya hindi ako nauubusan ng inumin. Madalas ay suki rin ako at ang mga barkada ko sa tindahan pagdating sa pangungutang ng alak at sigarilyo. Ang trip talaga namin noon, dumayo sa mga baryo o barangay na mayroong piyesta o handaan. Yung tipikal na mga kasayahan at inuman ang mapapala namin. Wala kaming pakialam kung abutin kami ng magdamag sa mga dinadaluhan naming lugar. Dahil ang mahalaga, masaya ang kaganapan. Aminin kong mayayabang kami noon kapag dumadayo. Pero hindi yung yabang na basag ulo. Kami yung tipo ng magbabarkada na walang iwanan kapag may nangyayaring gulo.
Kung may isa sa amin ang nasa alanganing sitwasyon ay lahat kami ay dapat na tumulong. Katunayan nga, dakilang tambay at pasikat ang tawag sa amin ng mga kabaryo namin. Pero kahit na ganon ay wala na kaming pakialam doon. Ang importante lang lagi kaming lasing at bida kahit saan mang kami makarating. Pero ang kasayahan na madalas naming hanap, hindi ko po inaasahan na dadalhin pala kami nito sa kapahamakan. Isang araw noong magkikita kaming magkakabarkada sa tambayan, may isa sa tropa namin ang nagsabi tungkol sa isang piyesta. Sabi niya, gaganapin daw yon sa kabilang nayon. Bagamat may kalayuan sa baryo namin, sabik pa rin kaming lahat na dayuhin yung lugar. Usap-usapan daw na magarbo ang kaganapan tuwing sasapit ang kapistahan sa lugar na yon, Papa Dudut. Dagdag pa niya na isang matanda daw ang nag-imbita sa kanya na nakilala lang daw niya sa palengke noong tulungan niyang ayusin ang bisikleta nito. Naisip namin na mayaman yon kasi nakabisikleta. Ilan lang kasi ang may kakayahang makabili ng ganon noong panahon na yon. Inisip namin na baka maraming masasarap din na handa at madaming alak. Dahil doon, nagsipaghanda ang buong barkada sa magaganap na lakad. Hindi ko na nga nagawang magpaalam sa mga magulang ko. Ganon ako katarantado basta pagdating sa galaan. Para bang sabik na sabik at parang mauubusan ng lakad palagi. Nang makapaghanda na kami ng mga dadalhin namin, na mga pamalit at iba pang mga personal naming gamit, agad na namin sinimulan ang paglalakad para puntahan ng baryo na tinutukoy ni June. May kalayuan ang nasabing lugar, kung kaya't inagahan na namin para pagdating doon ay hindi pa papalubog ang araw. Pare-pareho din kaming mga walang sapat na pera para sumakay ng tricycle noon. Wala kaming mga baon na kung ano paman. Tanging katawan at lakas ng loob lang ang dala ng bawat isa sa amin. Kampante naman kami palagi sa bawat dinadayo naming lugar, na magiging ayos lamang kami basta sama-sama. Naging normal naman ang lahat hanggang sa makalabas na kami ng baryo namin at tuluyan ng napalayo. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero habang tinatahak namin ang daan papasok sa kabilang nayon, ay tila nakakaramdam ako ng kakaiba. Ang nararamdaman kong pananabik, napalitan ng pagkabagot na may halong kaba. Sobrang kakaiba talaga sa pakiramdam. Umabot na nga sa tipong naiinis na ako sa sobrang katahimikan ng paligid. Dahil kahit nahuni ng mga ibon sa mga kakahuyan o tunog ng mga dahon ng mga puno dahil sa hangin, ay wala akong naririnig. Ang mga kasamahan ko naman ay walang tigil sa pagpaplano sa kung ano ang dapat na una naming gagawin kapag nakarating na ang grupo doon. Nang oras na yon ay wala akong pakialam sa nangyayaring pag-uusap nila. Nakayuko at tahimik lamang akong nakikinig habang nag-iisip. Kasalukuyan kasing nagtatalo ang isipan ko kung bumalik na lamang yata kami o huwag nang tumuloy. O tumuloy na lamang kasi sayang naman ang sinimulan na namin. Malayo-layo na rin kami sa baryong pinanggalingan namin. Saka minsan lang mangyari na gumala ulit para makipiesta. Kaya binaliwala ko na lamang ang kakaibang nararamdaman ko. Iniisip ko na lamang na nakukonsensya lamang siguro ako dahil hindi ko nagawang magpaalam sa bahay bago ko umalis. Ganun pa man ay tuloy pa rin kami sa paglalakad hanggang sa makarating sa nasabing lugar. Pagdating namin sa bungad ng baryo
eksaktong papalubog na ang araw, Papa Dudut. Napakatahimik ng lugar. Walang bakas na may piyesta. Iba din ang bubungad na amoy sa amin, napakasangsang. Halos nananapak talaga sa ilong. Ang nakakasulasok na amoy na hindi namin alam kung saan nagmumula. Amoy bulok na laman ng patay na hayop na may kombinasyon ng baktol at bantot ng buong paligid. Mahirap pong ipaliwanag. Hindi ko napigilang mapatakip ng ilong hanggang sa narinig kong nagtanong na ang isa sa mga kasamahan namin sa taong nagdala sa amin doon sa lugar na yon. June, sigurado ka bang tama tong lugar na pinuntahan natin? Napatango naman si June at medyo napapailing din. Napapatakip na rin ito ng ilong. Ako naman ay mas lalong nayamot sa nangyayari. At nasabi ko na lamang na sana pala ay hindi na lamang kami pumunta. Mukhang wala talaga kaming piyestahang pupuntahan. Kumbaga sa panahon ngayon kung tawagin ay fake news. Habang nag-uusap sila, inabala ko ang pagsugid ng paningin ko sa lugar. Ni hindi ko ramdam ang presensya ng piyesta doon. Dahil ultimo tunog ng sound system ay hindi ko naririnig. Tanging huni lang na mga hindi pamilyar na ibon ang naririnig ko. Ang dalawa sa mga kasama ko pumunta sa bungad ng arko ng baryo. Pero sabi nila ay walang katao-tao. Parang wala naman daw piyesta. Papadudod sa pagkakataong yon ay lalo kaming nadismaya. Nagpagpasyahan naming umuwi na lamang at napagkasunduang sa bahay ko na lamang kami mag-inuman para sulit pa rin ang mga pagod namin. Akmang aalis na sana kami pabalik nang may nagsalitang tao sa likuran namin. Tila yata may hinahanap kayo. Naliligaw ba kayo? Sabay-sabay kaming napalingon noon sa pinagmula ng boses. Nakita namin ang isang payat at kalbong lalaki. Matanda na ito. Nakakuba na rin ang likod nito habang nakangisi at nakatitig sa amin na kinanuot naman ang noo ko. Hindi ko mawari pero para sa akin ay parang nakakaloko yung ngisi niya ng sandaling yon. Agad namang lumapit si June sa matanda at kinausap ito. Mukhang ito na yata yung matandang tinutukoy niya na nag-imbita sa kanya. Matapos nilang mag-usap ay inanyayahan na kaming pumasok sa loob ng kanilang baryo. Para kumain daw muna kami, mga alas 7 pa daw magsisimula ang piyesta sa kanila. Sa pagkakataong yun ay nagkatingin ang kaming lahat ng mga kasama ko. Ang iba sa amin ay nakangiti at sabik na pinaunlakan ang paanyaya ng matanda dahil may chibuga na at inuman. Pero dalawa kami ng isa kong barkada ang nanatiling tahimik lang. Sa isip-isip ko ay bakit nakaschedule ang oras ng kasiyahan ng piyesta nila. Para tuloy naki-birthday lamang kami, Papa Dudut. Ganon ang feeling. Lahat sila ay sumunod na papasok ng baryo. Ako na lang ang naiwan sa kinakatayuan ko ng sandaling yon. Nag-aalangan kasi akong tumuloy. Ewan ko ba pero hindi ko maramdaman ang piyesta sa lugar. Parang kinukutuban ako. Ayos ka lang pare? Natatandaan ko pang tanong ni Samuel matapos akong balikan. Napatigil silang lahat at napatingin sa amin nang maramdaman yata nilang hindi kami sumunod ng dalawa. Ano na mga iho? Malapit nang dumilim. Sumama na kayo at nang makakain kayo sa amin. Sige ka, pag hindi ka sumamay baka ikaw pa ang makain dyan ng mga aswang. Nagtawanan sila sa biro na yon ng matanda. Medyo napikon ako sa sinabi nito. O baka siguro noong nasa sitwasyon na yon ay wala na talaga ako sa mood. Pakiramdam ko kasi para akong ginawang bata kung manakot. Wala sa mood na nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Ako ang nasa hulihan. Hanggang sa marating na nga namin yung karatula ng bungad ng baryo nila. Dire-diretso na silang lahat.
Pero papasok pa lamang ako sa baryo ay may mahinang sitsit akong narinig. Napahinto ako at napalingon sa paligid. Nung una ay wala naman akong nakitang tao pero napansin ko sa hindi kalayuan na may nasipat akong tao na nakatayo sa malapit sa puno. Nakasilip habang panay ang kaway sa akin na parang pinapalapit ako. Parang may gustong sabihin. Sumenyas din ito na huwag daw akong maingay. May pag-aalilangan man pero pinagpasyahan kong lumapit dito at tanungin kung ano ang kailangan nito. Hindi ako masyadong lumapit dahil iniisip kong baka masamang tao ito o baka may dalang patalim. Kaya inihanda ko na rin ang sarili ko. Kapag nagkataon na tama ako ng hinala, hindi ako magdadalawang isip na hugutin na rin ang dala kong balisong na nasa tagiliran ko lamang ng sandaling yon. Kung ako sa iyo ay mas mabuting kausapin mo ang mga kasama mo nang palihim. Umalis na kayo. Huwag na kayong tumuloy dyan. Nalilito ako sa sinasabi niya. Hindi ko maintindihan kung ano ang pinupunto niya. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin na mapapahama kami. Sinagot lang ako ng basta umalis kayo dyan. Akmang aalis na sana ako nang bigla ulit siyang nagsalita at pinigilan ako. Sabi niya ay sumama daw muna ako sandali at delikado daw doon sa kung nasaan kami. Baka daw may makakita sa amin na taga doon sa baryo na yon. At doon na siya nagsimulang magkwento at nagsabi kung bakit. Hinayaan ko lamang siyang magsalita. Mukha namang talagang nag-aalala siya para sa amin. Nalaman ko din na Ramon ang pangalan niya. Ayon sa kanya, isang malaking pagkakamali daw ang pagdayo namin sa lugar na yon. Dagdag pa niya ay pugad daw ng mga aswang ang baryo. Gusto kong matawa pagkarinig ko sa sinabi niya, Papa Dudut. Sa tagal ko nang nabubuhay sa mundo ni minsan na hindi pa ako nakasilay ng aswang. Hindi ko namalayan na palubog na ang araw. May liwanag pa naman pero hindi na gaya kanina. Dumagdag din kasi ang mga punong kahoy kaya mas naging madilim. Gustuhin ko mang umuwi na lamang pero sa lawak ng lugar ay siguradong mahihirapan akong makabalik nang nag-iisa lamang. Wala din akong dalang kahit flashlight dahil madalas ay hindi naman nabibilihan ng battery yung nandoon sa bahay kaya hindi ko na dinala ng panahon na yon. Yung flashlight pa kasi noon ay yung nabubuksan sa puwetan at sa kalalagyan ng malalaking battery para gumana. Sa huli, Papa Dudut, ay hindi ako nagdalawang isip na sumama na lamang kay Ramon. Bakas naman sa itsura niya na hindi siya masamang tao. Nang makarating kami sa isang masukal na bahagi medyo malayo mula sa bungad ng baryo na yon, pumasok kami sa isang maliit na kubo. Naging alisto ako dahil hindi ko siya kilala. Baka may gawin siya sa akin. Mas mabuti nang nag-iingat. Pagkapasok namin, sabi niya ay kagagawa lang daw niya ng kubo. Kaya ligtas kami doon. Medyo mababa yon. Nahalatang sinadya para hindi mapansin kaagad mula sa labas. Halos kasing taas nga lang naming dalawa. Nang makaupo kami para magpahinga sa pagtakbo, tinanong ko siya kung bakit niya sinasabing pugad ng aswang ang baryo. Marami siyang pinaliwanag sa akin na kaagad ko namang hindi pinaniwalaan. Kasi hindi naman ako naniniwalang may aswang talaga. Kahit nakalat din sa amin ang usap-usapan tungkol sa aswang. Sinasabi pa nga nila na nagaan yung hayop pa nga daw yung mga yon para makapangbiktima. Pero para sa akin ay mas totoo ang mga mamamatay tao. Mas delikado sila. Ipinagtapat din niya na kaya daw siya nandoon ay para manmanan ang bawat kilos ng mga taong lumalabas sa bungad ng baryong yon. Nang may ideya siya kung kailan papasok sa lugar. Eksakto naman daw, nang sandaling ginagawa niya yon ay nakita niya kami ng mga kabarkada ko. Kinabahan nga daw siya nang makita kaming papunta sa lugar. Mukhang bago lang kami sa paningin niya at alam niyang mga dayo kami doon. Kaya sinundan niya kami para sana pigilan na wag na lamang tumuloy pero nakita niya daw kaagad
yung matandang nasa may bungad na nagmamanman din. Kaya nag-atubili siyang lapitan kami, kaya mas nag-ingat siyang huwag siyang makita. Pero nang mapansin daw niya ang pag-aalinlangan ko at nauna nang pumasok yung matandang bantay, agad daw niyang kinuha ang atensyon ko sa simpleng sutsot. Nagbabaka sakali siya ng sandaling yon na marinig ko. Mabuti na nga lang daw at nakinig pa ako sa kanya at lumapit. Sabi din niya ay umuwi na daw ako kapag lumiwanag na kinabukasan. Pero nagmatigas ako noon na hindi po pwedeng umuwing mag-isa, Papa Dudut. Kung totoo nga ang sinasabi niya ay may posibilidad na mapahamak ang mga kaibigan ko. Hindi ko sila pwedeng iwanan na lamang. Kailangan ko silang iligtas. Ganon katigas ang ulo ko noon. Dagdag pa ni Ramon ay gusto raw niyang sa sariling mga mata makita ang haka-haka ng mga taga-kabilang baryo sa mga nakatira sa mga yon. Marami na rin daw kasing nawawalang tao malapit sa baryo at mas tumindi daw ang haka-haka. Nang may isang tao na nakatakas mula sa loob ng baryo na biktima ng mga taga doon ang nagsabing muntik na siyang katayin. Ilang sandali pa ay tinanong niya kung may dala ba akong armas dahil kung wala daw ay bibigyan niya ako para sa proteksyon ko. Hindi ko na lamang sinabi na meron ako dahil nag-iingat ako ng sandaling yon, Papa Dudut. Katunayan ay may balisong ako sa tagiliran ko at isang maliit na kutsilyo naman sa may sapatos. Lagi kami nagdadala ng mga kaibigan ko ng ganon bilang proteksyon. Madalas din kasing may mga mayayabang sa daan. Mas mabuti nang may dala kesa wala. Ilang sandali pa agad niyang nilabas sa dala niyang bag ang isang maliit na klase ng baril. Saka inabot sa akin. Yun ang unang pagkakataon na nakahawak ako ng tunay na baril. Sabi niya ay gamitin ko lang daw yon kapag nasa alanganing sitwasyon ako. Pero hanggat kaya kong gamitin ang lakas ko para sukulin ang magtatakang saktan ako. Talian ko daw pagkatapos ay itago lang para hindi makita ng iba. Dahil naguguluhan ako sa mga narinig ko. Tinanong ko siya kung tama ba ako ng pagkakaintindi na susugod kami sa baryo. Sabi naman niya ay oo, pero palihim daw. Basta masabihan ko daw ang mga kaibigan ko na umalis na doon kapag nakita ko sila. Napatango-tango na lamang ako dahil biglang naghalo-halo ang emosyon ko. Pero mas lamang yung kaba. Kahit alam ko sa sarili kong may pagkabarumbado ako. Ibang-iba kasi ang sitwasyon na yon kesa sa simpleng gulo lamang. Bago namin pasukin ang baryo ay nagpakilala siyang pulis at isang investigador. Dahil sa narinig ko ay mas lumakas ang loob ko, Papa Dudut. Pakaramdam ko nga noon ay para na rin akong isang secret agent sa palabas. Mula sa labas ng baryo ay nagbatsyag kami sa buong paligid. Nalaman ko ng sandaling yon na isang undercover na pulis si Ramon. Kakatapos lang din kasi niyang tumawag sa walkie-talkie at doon ko narinig lahat habang kausap niya yung kapwa niya pulis. Hindi ko na rin kasi siya masyadong inusisa pa noon dahil kabado ako ng mga sandaling yon. Tanging nasa isipan ko lamang kung mamamatay man ako doon, sana'y maiuwi pa din ako. Mahalaga din kasi sa akin na mailigtas ang mga kaibigan ko kung talagang nasa kapahamakan man sila. Kailangan ko silang makita at maabisuhan. Maingat kaming umikot sa likurang bahagi at dumaan sa masukal na talahiban. Nagkubli kaming dalawa ni Sir Ramon sa mga nagtataasang mga halaman. Maliit lang ang natatanaw naming bahagi ng baryo pero napansin kong maraming kubong nakatayo na gawa sa kawayan at pawid. At bawat kubo ay may nakasinding sulo sa gilid. Sa patuloy na pagmamasid namin ay nasipat ko rin ang malapad at mahabang mesa na kasalukuyang bitbit ng dalawang lalaki. Masasabi kong nasa higit kumulang 50 ang mga taong nandun na nagsasama-sama sa malawak na espasyo. Bigla akong nabuhayan ng loob nang makita ko ang mga kaibigan ko na buhay pa.
Napansin kong parang masaya naman sila na tila ba tanggap na tanggap sila bilang panauhin ng mga taga-baryo. Kasama ni June yung matandang kinausap niya na sumama sa kanila papasok ng baryo. Pero parang may kakaiba sa kilos ng mga kaibigan ko. Para silang nakahay kung kumilos. Hindi ko rin nakita ang dalawa pang barkada naming sina Lito at Mike. Sasabihan ko sana si Sir Ramon na baka mali lang yung paratang ng ibang kalapit baryo sa mga taong nandun. Pero agad akong natigilan ang makuha ang atensyon ko doon sa mga bitbit na sako ng mga sumunod na dumating. Nilapag ang mga dala nila sa lupa. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang tao ang laman matapos buksan. Nakatali ang mga kamay at paa ng dalawang babae habang walang hinto sa pagpupumiglas at pagsisigaw. Humingi sila ng tulong pero dahil may busal, tanging ungol at iyak lamang nilang mahina ang naririnig. Kaliwat kanan na rin ang paghakot ng mga pagkain at mga inumin. Tatakbo na sana ako para tawagin ang mga kaibigan ko nang bigla kong hinawakan ni Sir Ramon. Maliraw ang binabala ko dahil kapag ginawa ko yun ay tiyak na mapapahamak din ako at hindi namin maililigtas sa mga ito maging yung mga bihag nilang nakatali at nakabusal. Hintayin ko daw ang hudyat niya bago kumilos. Sinabi rin niya na papunta na din ang backup na tinawag niya. Kinalma ko na lamang ng sandaling yon ang sarili ko. Binigay ko ng sandaling yon ang tiwala ko sa kasama kong pulis. Maya-maya nakita naming may inabot sa mga kaibigan ko na parang pulbos dahil itinaktak yon sa likod ng palad nila. Kasunod noon ay kitang-kita namin na sininghot nila yon. Narinig ko pang nagmura ng mahina si Sir Ramon kasabay ng tawanan ng lahat ng nandun. Kaya pala, mga adik pala mga taga rito. Mukhang high na din ang mga kaibigan mo. Kailangan na natin gumawa ng paraan. Nagulat ako sa mga narinig ko. Kasi kahit kailan ay hindi kami gumawa ng ilegal na mga barkada ko. Ni hindi kami gumamit ng droga tuwing nagkakasama. Dahil bukod sa ang pagkakaalam ko ay mahal ang ganon ay wala din kaming lakas ng loob para itapon ng ganon ang buhay namin. Madalas ay palainom lang kami at may kayabangan pero hindi kami adik papadudot. Tinanong ko si Sir Ramon kung sigurado ba siya sa sinabi niya. Sabi niya naman ay sigurado daw siya. Pero giniit ko sa kanya na imposibleng pumayag ang mga kaibigan ko na gumamit ng droga pero ang sabi lang niya kapag may nakatutok na sa iyong patalim. Tingin mo ba ay hindi mo gagawin ang ipagagawa sa iyo? Doon ako napaisip papadudot. Dagdag pa niya ay may posibilidad na gano'n ang ginawa sa mga kaibigan ko nung una kaya napilitang gumamit ng droga. Siguro kaya pinapagamit ulit ay para mas makontrol ng mga taga-baryo ang mga kaibigan ko. Nahinto lang kami sa pagbubulungan nang makita naming nagsimula na silang magsayawan. Ang ilang mga kababaihan doon ay sigaw ng sigaw na parang mga baliw. Paikot-ikot ang mga ito sa nakasinding siga. Sayaw sila ng sayaw kahit wala namang tugtog. Sabog pa ang mga buhok nila na parang hindi na nga yata nila alam magsuklay. Pagkatapos ay lumapit sila sa mga kaibigan kong nakaluhod na sa lupa. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Bagkus ay tuwang-tuwa pa sa mga nakikita nila. Para silang may sariling mundo habang gigil na inaamoy sila ng ilang mga babaeng nagsasayawan lang kanina. Napansin din namin na patuloy ang dalawang lalaki sa pagpaparikit ng apoy para sa malaking kawa na may tubig. Nasa gitna yon kung saan sila nakapalibot. Sa pilitan din nilang tinali sa nakatayong puno yung dalawang bihag. Napapaisip na rin nga ako ng sandaling yon kung paano na lamang kapag kaibigan ko na pala ang isunod nilang igapos. Paano ko sila maililigtas sa panganib na pwedeng mangyari. Nag-alala din ako para sa dalawa ko pang kaibigan na hindi ko na alam kung nasaan na papadudot. Tila ba piyesta ang naganap sa paningin nila pero sa amin ni Ramon ay iba na.
Habang patuloy ang kasiyahan ng mga tao kasama ang mga kaibigan ko, bigla kaming nakarinig ng sigaw. Kitang-kita ko kung paanong dumaloy ang dugo sa liig ng isa sa mga bihag na nakagapos sa puno. Matapos hugutin ang patalim na isinaksak ng isang lalaki sa liig nito. Halos kasabay noon ang malakas na putok ng baril. Sa gulat ko nga ay napayuko at napatakip ako ng tenga. Doon ko lang napagtanto na galing kay Sir Ramon ang putok ng baril. Pagtingin ko sa mga nandun ay nakita kong nagkagulo na. Nakabulagta na rin ang sumaksak doon sa nakatali sa puno. Narinig ko din ang sigaw ni Sir Ramon na sumugod na raw kami dahil gumamit na sila ng dahas. Nang sandaling yon, Papa Dudut, kahit natatakot ako sa pwedeng mangyari sa akin ay napasugod na rin po ako. Bago pa nga ako tumakbo palabas sa pinagtataguan ko ay napasabi na lamang talaga ako ng bahala ng Panginoon sa amin. Dahil dadalawa lang kami ni Sir Ramon laban sa mga kalalakihan ng baryo na yon. Halos mawala na ako sa sarili. Basta sugod lang ako ng sugod noon. May ilan akong nasaksak na puno ng ingay ng sigawan ng buong baryo. Lahat ng babae ay nagsipasukan sa mga kubo nila habang ang ilan sa mga lalaki ay nanatili sa labas na may hawak na itak at kutsilyo. Nakuha ko pa ngang mang-hostage ng babae na taga-baryo habang nasa tabi ko ang dalawang kaibigan ko na nasa sari-sarili nilang mundo. Mabuti na nga lang at nanatili lamang silang nakaupo sa lupa at nakangiting nakatingala na parang may inaabot sa langit. At para na rin akong masisiraan ng bait dahil hindi ko na alam kung saan nila dinala ang dalawa pa ulit sa mga kaibigan ko. Hindi ko na alam kung saan silang apat hahanapin. May tama na rin kasi ako sa balikat kaya kinailangan ko ng mang-hostage kasi nasa alangan nila ang sitwasyon, Papa Dudut. Saan ninyo dinala ang mga kaibigan ko? Subukan ninyong lumapit at babariling ko to. Matapang kong sigaw noon kahit alam ko sa sarili kong hindi ko kayang iputok ang hawak kong baril. Takot na takot talaga ako noon na lumapit sila pero hindi ko yon ipinakita. Hinihiling ko lang noon na sana'y dumating na agad ang mga pulis. Ramdam ko na kasing pinagbabalakan na nila akong pagkaisahang lahat. Hindi ko na rin alam kung nasaan noon si Sir Ramon. Mabuti na lamang at hindi rin nagtagal ay may dumating na ibang tao na may mga dalang sulo at ilang gasera. Akala ko noong una ay mga kabaryo din nila pero hindi pala. At halos magkasunod na dumating ang mga yon at mga pulis. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ko na rin namalaya na napaiyak na rin po ako. Siguro sa takot na rin para sa mga buhay naming magkakaibigan. Sobrang laking pagpapasalamat ko na hindi kami napatay doon. Nang akmang huhulihin din ako ng mga pulis ay pinigilan sila ni Sir Ramon. At siya nang nagpaliwanag na biktima din ako, maging ang mga kaibigan ko. Nakita kong may tama din si Sir Ramon sa lieg at ulo pati sa tagiliran. Hinuli lahat ng nakita ng armas at iba pang mga sangkot. Pero ang mga kababaihan at mga bata doon ay hindi na isinama papunta sa presinto. Matapos kong magbigay ng salaysay ay pinauwi na ako at sinabihan din kasi ako ni Sir Ramon na siya na ang bahalang magpaliwanag sa mga magulang namin ng mga kaibigan ko tungkol sa kinasangkutan namin. Sinakay kami ni Sir Ramon sa ambulansya para gamutin. Tinahi ang taga ko sa balikat. Matapos yun ay pinalabas na rin ako at inuwi kinaumagahan kasama ang isang pulis at sila na rin ang kumausap sa magulang ko. Mga 4 na araw ang lumipas ay dumating si Sir Ramon para dalawin ako. Kalalabas lang daw niya ng hospital noon pero kailangan niya akong puntahan para ibalitang na ilabas na rin yung dalawang kaibigan ko sa hospital dahil wala ng mga amats at tapos na rin daw yung ginawang pagsusuri para sa psychological examination. Si Sir Ramon din ang nagsabi sa akin na isang kulto daw ang mga nasa baryo na yon. Yung mga leader ng tribo sa baryo ay sila mismo ang nagdodroga sa mga tao. Gumagawa daw sila ng ritual habang pinasisinghot ng pulbos ang mga kabaryo nila. Para silang mga hari doon at lahat ng lutang sumusunod sa kanila.
Nalaman ko din dalawa sa kaibigan ko ay nakatakas bago pa nangyari ang gulo. Sa mga kaibigan ko rin mismo nalaman na nagawa daw nilang makatakbo nang pilitin silang singhutin ang mga mapulbo na nilagay sa ibabaw ng mesa. Hindi naman daw sila nakatali noon dahil noong pagpasok nila sa bahay kung saan sila dinala, noong matanda ay pinalibutan daw sila ng mga lalaking may mga hawak na itak at tinutukan daw sila. Kaya silang 6 daw ay nagkanya-kanyang laban at takbo. Napadpad daw sila sa kabilang baryo at doon ay nakahingi ng tulong. Kwento pa nila matapos nilang magkahiwa-hiwalay. Wala na raw silang ideya sa nangyari sa 4 at akala nga daw nila ako ang unang pinatay. Nabalitaan na lang daw nila sa mga tumulong sa kanila na pumunta din sa lugar na nahuli na raw yung mga nakatira sa sinasabing baryo ng mga aswang. Nalaman din namin, Papa Dudut, kay Sir Ramon na may mga buto silang nakita sa isang kubo kung saan din nila nakita ang isa sa 4 na bangkay na natagpuan sa baryo. Mukhang huling inalay daw yon base na rin sa sitwasyon ng bangkay. Mukhang pabulok pa lang daw ang katawan. Nakatali yon sa poste ng kubo na may mga anito habang nasa bawat gilid ng kubo ang mga buto ng iba't ibang tao na pinaghihinalaan ng mga pulis na unang biktima ng kulto na yon. Bukod sa nakataling bangkay na sinaksak na nakita namin ni Sir Ramon ng gabing yon, ang 2 sa 4 na bangkay ay mga kaibigan namin na si June at Jobert. Natagpuan silang nakasilid sa sako, puno ng taga at saksak sa katawan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung bigat sa dibdib ko pagkarinig sa balitang yon. Grabe ang pagsisisi naming 5 sa nangyari, na sana'y di na lamang kami lumabas para dumayo noon upang makipiesta. Hindi namin inakala na ang pananabik naming makapunta sa lugar na yon para makipiesta ay hahantong lang pala sa mapait na karanasan. Pero alam namin na kailangan naming lumaban para mabigyan ng katarungan ng mga kaibigan naming pinatay nila at ang iba pang mga biktima. Nagsampa kaming magkakaibigan ng kaso at nakipaglaban kami para makamit ang hustisya. Hindi totoong aswang sila kundi isa silang kriminal at adik na kumakain ng laman ng tao at inaalay ang buhay ng mga biktima nila dahil sa paggamit nila ng ipinagbabawal na gamot. Mga mamamatay tao sila. Hindi ko nga alam kung bakit hindi na ibalita noon sa telebisyon ang nangyari. Marahil ay hindi na hinayaan pa ng namumuno sa bayan namin noon na kumalat pa yon. Katunayan nga habang gumugulong ang kaso, noong balikan ng pulis ang baryo na yon ay wala na ang mga nakatira doon. Ayon sa mga pulis, baka lumipat na dahil takot na mabalikan ang ibang taong may galit sa mga ito dahil sa mga nangyari. Ganun pa man ay ipinagpasa Diyos na lang po namin ang lahat ng nangyari. Kasama namin nagluksa ang mga magulang ng mga kaibigan naming nawala na. Nakuha namin noon ang hustisya para sa kanila. Nasentensyahan ng panghabang buhay na pagkakakulong ang mga kriminal matapos naming manalo sa kaso. Simula nang mangyari sa amin ang ganon, kahit anong pilit na kung sino man sa akin na gumala, dumayo o makipiesta, ay hindi na ako sumasama pa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat and God bless. Lubos na gumagalang, Danilo. Maraming salamat kay Danilo sa pagbabahagi mo ng kwento ninyong magkakaibigan. Nalulungkot akong malaman ang mga nangyari sa mga biktima. Mabuti na lamang at may mga taong kagaya ni Sir Ramon na naging kasangkapan para mailigtas kayo. At higit sa lahat ay dahil nananalig ka sa Diyos sa kabila ng matinding takot mo noon. Sa panahon ngayon ay para sa mga kabataan mas lalong kailangan ng pagiging maingat at mapanuri dahil hindi ninyo alam kung ano ang panganib ang maaaring bumungad sa inyo sa mga ganong pagkakataon. Hindi man totoo sa iba ang aswang na madalas kinakatakutan ng marami, pero may mas masahol pa roon at yon ay ang mga taong kayang manakit at kumitil ng kanilang kapwa. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe para sa ibang horror stories.
Ganon din sa Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.